na kinabubuhay mo. Ngunit salamat, no? May kapangyarihan ang panawagan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Yes. So, yun ang isang hindi natin matatawaran yung pagtawag ng Panginoon sa iyo. No? Dahil isa ka sa pinili, isa ka sa iniligtas, isa ka sa ginamit. At ganoon itong 12 apostol. So makikita po natin, they were sent with authority dito sa verse number 1. Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure diseases. So nung tinawag ng ating Panginoon, no, at sila'y nagkaroon ng business meeting, ayan. Kaya hindi lang dito sa Landmark nagaganap ang business meeting. Maging sa panahon ng ating Panginoon, may business meeting. At alam natin kung ano yung business na yan. No? Hindi yan monkey business. No? Monkey business. Hindi yan unggoy-unggoyan na pagtitipon. Kundi ang pagtitipon na yan ay gawain ng ating Ama. Amen. Gawain ng ating Panginoon. So, anong sabi dyan? They were, number 1, they were sent with authority. So itong pinakamaganda mga kapatid sa gawain ng ating Panginoon na ang kanyang pinag-uutos, no, ay hindi lang pangkaraniwan na utos ng isang tao, utos ng isang masabi nating supervisor, no, o kapo dito sa atin, no, kundi ang utos na ito ay nanggaling mula mismo sa Diyos. Amen? Amen. Kaya yung ating pagtungo sa church, hindi utos ng tao eh. Utos mismo ng ating Panginoon. Amen. Siya ay ating sambahin, siya ay ating sundin, siya ay ating luwalhatiin sa ating mga buhay. At ganoon din po ang gawain natin dito sa Landmark. Hindi ito gawain na ginawa ng tao, kundi ang gawain ito ay pinangungunahan ng kamay ng ating Panginoon. And I believe na kung wala ang kamay ng Panginoon, kahit anong sikap, anong galing, anong talino ng tao, hindi niya magagawa eh. At mismo ang inyong preacher, no? Naranasan ko yan personal sa aking buhay. Hindi ko alam paano magpapatuloy ang Landmark. Hindi ko alam anong ituturo ko sa mga tao. Basta ang sinabi ng ating church sa Pilipinas, ikaw ay aming ipapanalangin at bibigyan ka ng kapangyarihan na ituro ang mabuting balita. At sa iyong pagtuturo, ikaw ay aming binibigyan ng kapangyarihan, kapamahalaan na magbautismo, no, ng mga tao na maliligtas. Amen. Kaya alam niyo, nung ako'y napuntang Landmark, dito lang ako nakaranas magbautismo na ako. Na dating pinanunood ko lang, dating nasasaksihan ko lamang sa church, no? Ngayon ako na ang gumagawa. Ako, pastor, ano pong gagawin ko? Paano ko ba ito ilulublob? Ano ba sasabihin ko? No? Sino ba ang kinakailangan bautismuhan? At doon ay nakita ko na hindi pala tao talaga ang nagbigay ng kapangyarihan, kundi ang ating Panginoon. Kagaya ng mga alagad sa verse number 1. So, nung sabi dyan, binigyan sila ng kapangyarihan, no? Sa kapangyarihan ng mga kaaway ng mga demonyo, no? At anumang uri ng mga karamdaman, no? So, lahat, sabi dito, all classes of diseases. Ayan, ano bang sakit mo ngayong umaga? No? Hindi ko alam kung anong sakit mo. Pero ang sabi ng Panginoon, may kapangyarihan siya para ikaw ay pagalingin. Amen? Amen. Why? Because the Word of God has the authority. So yun ang ating kiniklaim. Bakit? Sapagkat siya Diyos na makapangyarihan. Kaya kahit anong problema mo, no, walang imposible sa Diyos. Kasama mo siya. Lalo na't naging anak ka na niya. At siya'y nanahan, nanatili sa iyong puso, sa iyong buhay. Kaya salamat may Diyos na gumagawa sa ating mga buhay bilang kanyang mga alagad. Amen? Amen. Are you one of His disciples Amen. this morning? Amen. So mula nung ikaw ay tinawag at naligtas, doon ka naging disipulo.
Kaya katulad ng 12 ito, isa ka na sa mga disipulo ng ating Panginoon. At pag sinabing disipulo, ito ay mga tao na inaaralan. Ito yung mga tao na tinuturuan para mas lalo silang lumakas, tumatag, at maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. At salamat, yung kapangyarihan na binigay ng ating Panginoon ay hindi mo makukuha sa tinatawag na colleges o magagandang eskwelahan. Bakit? Kasi yung kapangyarihan ito, divine power, divine authority. Diyos ang nagbigay. Kaya alam mo, kahit hindi nakapag-graduate ang mga disipulong ito, pag sila'y nagturo, daig pa nila ang mga summa cum laude. Nagugulat kung kanila mga di ba ito yung mga taong mga mangmang? Yun ang description Pero bakit ngayon nagtuturo? Kaya mga kapatid, ang katotohanan talaga na wala naman tayong kakayanan. Subalit ginagamit ka ng ating Panginoon ay malinaw na isa ka sa binigyan niya ng authority. Amen. Hindi niya pinipili. At hindi lang pastor, hindi lang mga nag-aral sa Bible school, nakagraduate ng Bible college, maging ang simpleng mananampalataya na nagtiwala kay Kristo. You're one of His disciples. So makikita natin na napakahalaga pala ng tinatawag na authority. Pag sinabing authority, ito yung may kapangyarihan. Kaya dapat maunawaan natin, saan ba talaga nanggaling ang kapangyarihan ito? Ito ba'y utos lamang ng tao? Ito ba'y utos ng reliyon? Dapat makita natin na ito'y utos na nagmula sa ating Panginoon. Kahit anong ganda ng kesa, anong ganda ng ating mga kasuotan, anong ganda ng ating sinasabi kung walang authority, useless. Right. Kaya nga ang church mahalaga na meron siyang authority, meron siyang pinanggalingan. Hindi siya putok sa buho, hindi siya kabuti na tumubo na lang. Kinakailangan, meron siyang pinanggalingan. May authority. And we believe na ang authority niyan walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Kaya dito sa church, walang bida maliban sa Panginoon. Amen? Right. Amen. Hindi tayo ang bida dito. Dapat siya lagi ang bida. Siya dapat ang Amen. naitataas sa ating gawain. So number 2, not only they were sent with authority, number 2, they were sent to proclaim good news. So itong pinakamaganda sa kapangyarihan tinanggap nila sa ating Panginoon, yung meron silang maihatid na magandang mensahe. Alam niyo, sa araw-araw ng ating buhay, bibihira siguro, masasabi nating bihira yung may magbabalita sa iyo na magandang balita. Karamihan siguro sa ating kapaligiran, puro negatibo. Karamihan siguro na marinig mo, maikukwento sa iyo, wala ako ngayon Baka pwede naman makahiram muna. Wala din ako ngayon, Mare. So ibig sabihin, puro kahirapan, no? Puro kasalatan, puro pangangailangan, no? Isang araw nag-uusap kami ng kapatiran ng tatay, no? Sabi ko, nakita niyo ba tayo na yung signboard sa gasolinahan? Mababa ang gasolina. Pero nung pagka tumataas yung presyo ng gasolina, lagi akong natitingin, ang taas ng gasolina ngayon. Hindi naman ako nagpapakarga, nagre-reklamo. No? Alam niyo? At nung bumababa naman yung gasolina, ngayon naman hindi ko pinapansin. Mababa ngayon ang gasolina. Ibig sabihin ay wala tayong marinig na mabuting balita. At salamat, ang gawain ng ating Panginoon ay may inihahatid na mabuting balita. Amen? Amen. No? Hindi para madama mo ang hirap ng buhay dito sa lupa, kundi madama mo na mayroong Diyos, no? Sa kabila ng iyong naranasan, na umaalalay sa iyo. Amen? Amen. Yun ang pinakamaganda. So verse 2, and He sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. No? Ang layunin ng iniutos ng Panginoon na paghahatid ng mabuting balita
ay sabihin, no? Yung tinatawag na pagdating ng kaharian ng ating Panginoon at pagpapagaling sa may mga karamdaman, no? At yung mga kaibigan nating mga born again, no? Hanggang ngayon meron silang tinatawag na power of healing, no? So naniniwala sila na merong ministry of healing. So yung pagpapagaling sa mga may mga sakit, ayan, naniniwala sila na may power of prayer. Naniniwala tayo sa power of prayer, pero hindi tayo naniniwala sa tinatawag na healing. No? Yung patay mabubuhay, no? Yung bungi magkakaipin, yung pilay makakalakad, hindi ganoon. So ano ang ating paniniwala in regards sa tinatawag na healing? Sa atin ay tapos na yung healing na katulad na ginagawa ng ating Panginoon. Wala nang himala. Natapos na kay Nora. No? Walang himala. Si Pastor talaga makaluma. Nanunod kayo pala yung mga Hindi naman Nora. ako pants ni Nora. Okay. So wala na po yan. Kaya ang paniniwala natin sa healing ay divine healing na. Kung yan ay kalooban ng Diyos na ikaw ay gumaling, gagaling ka. And we believe in the prayer of healing. Amen. So yung papanalangin ng mga kapatiran, dahil ang isang kapatiran may karamdaman, may sakit, may manganganak, no? Okay. So divine healing, yun ay inilalagay na lang natin sa kamay ng Diyos. Kung siya ba talaga ay pagagalingin. Kasi alam nyo, hindi lahat ng karamdaman ay galing sa, kasi ang kanilang paniniwala, ang sickness galing sa demonyo. Pag ikaw ay nagkasakit, may demonyo ka. So hindi po. Hindi ganon. Bakit? Kahit anak ka ng Diyos, magkakasakit ka. Bakit? Sapagkat pinapayagan ng Diyos na tayo ay magkaroon ng mga karamdaman. At yan may isang pamamaraan din ng Diyos para mas lalo kang lumapit sa Kanya. Kasi kung minsan, sabi nga, may kasabihan ako, hindi ka matingala. Kundi ka ayan. So, kundi ka mahiga, hindi ka matitingala. No? Ibig sabihin, kung di ka pa magkasakit, hindi mo pa maaalala ang Diyos. Kaya may mga karamdaman na ginagamit ang Diyos na para mas lalo tayong tumatag sa ating pananampalataya. At alam nyo, isa raw sa pinakamakapangyarihang panalangin kung saan lugar, mga prayerful na mga tao, doon sa ospital. Sila yung mga taong matindi manalangin. Kasi sila yung may mga karamdaman. So, hindi mo magagawa yung minsan ng tao kung wala kang karamdaman. No? So, kaya ito'y ginagamit din ng Panginoon para mas lalo tayong malapit sa Kanya. Sabi nga, kung walang problema, hindi mo maalalang lumapit sa Diyos. Kaya pagka may problema, sa isang mananampalataya, magpasalamat ka. Bakit? Merong Diyos na nakakaalam. Merong Diyos na nasasabihan. May Diyos na nalalapitan. May Diyos na sumasagot ng ating mga panalangin. Amen? So, number 2, they were sent to proclaim good news. So, and 3, and he said unto them, take nothing for your journey, neither staves nor scrip, neither bread, neither money, neither have 2 coats apiece. And 4, and whatsoever house ye enter into, there abide, and thence depart. And whosoever will not receive you, when you go out of that city, shake off the very dust from your feet, for a testimony against the. And 6, and they departed and went through the towns, preaching the gospel and healing every word. So nakita natin dito na sa pangangaral ng mga disipulo, hindi kailangan ng pera. Walang pera. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magdala ng supot. No? At ganun din ang pagkain. No? Pag sinabing supot, yung lalagyan ng pera. Yung portafolio natin. Kaya, ang di ko lang maintindihan, bakit may mga kaibigan tayo na nangangaral na may dalang supot eh. Pagkatapos mangaral, konting abulin ko. No? So kung mangangaral ng salita ng Diyos, huwag ka magdala na
supot. Mag-anday. At ang offering, hindi ginagawa sa publiko, sa loob ng church. Amen? Amen. Kasi ang sa labas, hindi pagsamba. Dahil ang pagkakaloob ay binibigay lang sa pagsamba sa ating Diyos. So kung di natin alam yan, minsan nakikita natin, di naman masama, sa Diyos naman yan. Diba? Pero kung tayo naaralan ng kanyang salita, ma-aware tayo. Sabi ng Panginoon, pag nangaral ka, no, kung talagang alagad yan, huwag magdala ng supot. Huwag magdala ng... Sabi dito, ibig sabihin nun, may mga reservation, mga taong ito. May mga dala. Just in case kung magutom, no? May pambili. May pambili. Pero ito, wala talaga eh. Empty. Nakita nyo, ganun ka-spiritual ang mga tao dito. Naku, Panginoon hindi ka nag-iisip ang 12 disipulo. Naku, mamamatay tayo pag tayo naglingkod sa Diyos. Sino kaya magbibigay sa atin? Hindi naman pwedeng maglimos tayo. No? So tama, sabi ng ating Panginoon. Bakit? Kasi may mga bahay na tatanggap sa inyo. May inilaan ang Diyos na may magpapakain sa inyo. At sabi dito, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis nyo. Amen? So, ibig sabihin, may provision ng Diyos Right. Hindi kailangan ng Diyos yung may reservation ka. O, mga kapatid, kailangan natin pagtulungan ang gawain. No? Minsan, kung iisipin natin, ako, may bibilin ako ngayon Medyo tipid muna ako, di muna ako magbibigay. So, may mga reservation. Pero salamat yung 12 disipulo, no? Hindi ko alam anong training ang ginawa ng ating Panginoon. Ganon sila sold out pagdating sa sharing the gospel. Hindi sila nagdadalawang isip. Lahat ng tao makasalubong nila, lahat ng tao makausap nila. Puro si Jesus Christ ang tinuturo. Bakit? Sapagkat ang mga taong kanilang matuturuan ay maipapasama sa kaharian ng ating Panginoon. At yun yung naranasan natin. Nung tayo ay nabahagi na ng mabuting balita, napasama tayo sa kaharian ng Diyos. Amen? Amen. Dati hindi naman natin alam, nakasama tayo sa kaharian ng Diyos Basta ang alam natin, bahala ng Diyos. Kung saan ako pupunta, mabait naman ako Tumatawag naman ako sa Kanya. May kakilala akong ganyan. No? Na kahit hindi raw siya pumupunta ng church, ang mahalaga, naaalala na niya ang Diyos. No? So, para may punto Di ba? Pero kung ating titingnan, no? Mali. Bakit? Iba yung naglaan ka ng panahon, no? Doon sa taong mahalaga sa'yo. Kesa sa'yo maalala, hindi kailangan ng taong nagmalasakit sa atin na maalala, ang bait nun. Pero yung nagbigay ka ng panahon na siya dalawin, kausapin, no? Bigyan ng oras, ibang klase yun. Right. Yun ay pagpapakita ng iyong pagpapahalaga sa taong nagmalasakit sa iyo. Amen. Kaya hindi lang sapat na maalala mo ang Diyos Paglaanan mo siya ng panahon, ng iyong lakas, ng iyong buhay, ng iyong buong pagkatao. Bakit? Kasi ang buhay, maiksi, dito lang sa lupa Yung tinuturo ng salita ng Diyos ay sa kanyang kaharian, sa kanyang kingdom. No? Kaya gano'n na lang ang pagsisikap ng 12 disipulong ito, naturuan ng mga tao, sabihan. Bagaman hindi naman sinabi na naligtas yung kanilang tinuruan. Basta ginawa nila kung ano yung inuutos ng ating Panginoon. Amen? Amen. Dapat gano'n ang Kristiyano Kung ano yung sinabi ng ating Panginoon, yun ang ating gawin. Huwag na tayong gumawa ng mga bagay na wala naman doon sa sinabi niya. Kaya ang mga panalangin ng mga mananampalataya nun, napakatindi, napakamakapangyarihan. Pag nag-pray sila sa iyo, nakakatakot. Bakit? Ganon kabilis tumugon ng Panginoon sa kanilang panalangin. Bakit? Mga espiritual Malapit sa ating Panginoon Walang reservation. Wala silang iniisip sa sarili nila. Ang iniisip nila palagi ay yung sinabi ng ating Panginoon na iniutos sa kanila. At sa panahon natin, no, bibihira na ang mga katulad ng mga taong ito. Ang panahon natin, masyado nang abala. Wala na tayong time mag-pray. Wala na tayong time mag-Bible reading. Wala na tayong time na mag-share sa mga tao. So kung ating susuriin mga kapatid,
mas marami tayong oras na iginugugol sa ating trabaho. Tama? Pero sa bagay na may kinalaman sa business ng ating Panginoon, kakarampot. No? Kakaunti. Bakit? So, ganun kasi ang mundo eh. Pinipilit kang mag-alala, pinipilit kang mangamba, pinipilit kang gawin ng mga bagay na kailangan mong gawin na wala ang salita ng ating Panginoon. Kahit nasa bahay nga tayo eh. Sabi nga isang nanay hindi ka matatapos kahit nasa bahay ako, hindi ako makakapagpahinga. Nakita nyo? Pinipilit tayo ng kaaway maging busy. Pag hindi natin na-focus ang ating kaisipan mula sa kanyang salita, pag hindi tayo na-meeting, katulad sa verse number 1, di ba? Tinawag niya mga alagad. Yan. At kanyang inutusan. No? At binigyan sila ng kapangyarihan. So, sa madaling sabi, makikita natin na yung bawat bahay na kanilang pupuntahan, no, o magpapatuloy sa kanila, i-bless nyo ang bahay na yan. Naniniwala tayo sa blessing ng Lord. Amen? Amen. So, dahil hindi lahat ng tao, bukas ang pintuan para sa kanyang salita. Kaya, madalas nun, pagka ang pastor nagba-Bible study, sumasama ako. So, bakit? Bakit Preacher Manuel? So, gusto ko, kahit assistant lang ako. Kasi pag pumunta ang pastor sa isang bahay, minsan kahit hindi ka kilala, nagugulat ako. Naglalabas ng mga pagkain. Ako, kakain din ako. Kaya kahit ako lang, asungot lang doon, no? Basta ako taga-bitbit ng mga dala ng pastor, ng mga bago naman yan, no? Attache case. At bawat bahay na puntahan namin, kumakain kami. Pastor, kailan pa po ba tayo ulit magbabible study? No? Sasama po ako. Sasamahan ko kayo. Kunwari. Sasamahan ko kayo. No? Amen. Salamat ba? No? Pero ang motibo ko minsan mali. No? Lalo na pag dumalaw sa kapatiran, sa mga members. No? Ang mga member magugulat ka. No? Panay ang labas dun sa rep, labas-masok sa kusina. No? Kaya ang pastor, sakit ng mga pastor niyan, diabetes. No? Soft drinks, mga matatamis. No? So nakita natin na bine-bless din ng Lord yung mga tahanan na bukas ang pintuan para sa kanyang salita. At take note, dito naman sa mga tao na ayaw tanggapin ang kanyang salita. Nung sabi, pagpagin nyo ang alikabok ng inyong mga kasuotan. Bilang tanda na hugas na ang inyong mga kamay sa dugo ng mga taong yan. Ibig sabihin, naturuan sila, kaya lang hindi nila tinanggap. So, bahala na ang Panginoon doon. Hindi na natin tungkulin na siya ay pilitin. Right. Amen. Kasi ang salita ng Diyos, hindi siya binabargain eh. Bakit? Ito'y very precious. Mahalaga pa sa ginto. Okay, number 3. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Amen. They were to rely completely on God to provide the guide. So makikita natin dito, they were to rely completely on God to provide and guide. Sa madaling sabi, no? Nanananga na lang sila doon sa probisyon at gabay ng ating Panginoon. Kaya alam niyo, kung saan ka pinapupunta ng Panginoon, huwag kang matakot eh. Kaya pala ako, yung mga pastor, malalakas ang loob. Provide. Bakit kaya nila iniiwan ng minsan ng mga gawain na established na? Umaalis pa sila, nagmi-mission pa, pumupunta pa sa ibang lugar na magsisimula na naman sila. Kasi ang gawain ng Panginoon, mga kapatid, hindi dapat maputol. At alam natin, yung lugar na na-establish, komportable ka na. At ayaw ng Panginoon na dahil komportable ka na, wala ka ng pangarap umabot ng mga kaluluwa. Kaya pala itong mga pastor ay, ang kanilang mga pananampalataya ay talagang hindi natin matatawaran. Kahit tao sila, makikita natin may pamilya, may anak, paano mag-aaral ito, palipat-lipat. No?
Paano makakapag-establish ito? So alam niyo, mga kapatid, pinakamahirap yung umpisa. Paano mag-umpisa? No, lalo na kung, di ba, pag magtatrabaho ka at hindi mo alam ang una mong gagawin, yun ang pinakamahirap. Pero pag naumpisahan mo na, tuloy-tuloy na. At gano'n ang buhay ng mga lingkod ng Diyos, mga kapatid. Kahit na sila'y komportable na, no, kailangan pa nilang ituloy ulit ang gawain ng Panginoon. Hindi nagtatapos doon dahil ito'y church na, ito'y established na, ito'y organized na. Yun na lang. Nakakalungkot man isipin. Kaya lang, ang kalooban ng Panginoon kinakailangan humakbang ka pa ulit eh. Hindi siya natatapos. Hanggat hindi bumabalik ang Panginoon, kinakailangan mong ipagpatuloy. So, nakita natin dito sa verse number 3 hanggang number 4, and whatsoever house she enter into, there abide, and thence depart. And whosoever will not receive you, nakita naman natin, merong bahala ang Panginoon. Hanggang sa, sabi diyan, and they departed and went through the towns, preaching the gospel and healing everyone. Talagang ang gamutan, ano? Kaliwat kanan, makikita mo. No? Yung pagpapagaling. Maging ang patay, nabubuhay eh. Pero wala na yun, sa panahon lang ng ating Panginoon yun, mga kapatid. At sa atin bilang mga mananampalataya, hindi po tayo, isang uri ng kasalanan yung tinatawag na suicidal, pagpapatiwakal. Kaya sa atin ay walang Kristiyanong nagpapatiwakal. Amen? Lalo na may Kristo na tayo sa puso. No? Kung sino ang may-ari ng buhay, siya ang may karapatan kumuha nito. Wala sa ating mga kamay. At ang isang paggawa ng suicidal ay naniniwala tayo na hindi mga ligtas sa mga ito. Okay, so nakita natin na ang probisyon ng Panginoon ay naroroon, kaya huwag tayong matakot. No? Lalo na't anak ka na niya. Lalo na't marami siyang pangako sa iyo. Marami siyang gustong tuparin sa buhay mo. No? So, isang anak na masunurin sa magulang, no? Marami kang pangarap sa kanya. No? Na siya'y mapabuti, hanggang sa siya'y makapagtapos, hanggang makapagtrabaho, makapag-asawa, magkaroon ng magandang pamilya, magandang buhay. Diba? Tayong mga parents, yun ang ating pangarap sa ating mga anak. Amen. Hindi tayo nangarap na mapariwala ka, bahala ka sa buhay mo. So, masigit ang ating Diyos na tayong mga inaring kanyang mga anak, iniligtas na mga anak. Amen? Amen. So, number 4. So, ang sabi niya, number 4, they were to shake off rejection. They were to shake off rejection. So makikita natin dito yung mga tao na sarado ang mga tainga, mga puso sa kanyang salita. No? Alam natin may judgment. May judgment. Kaya huwag kayong manghinayang. Pagka may mga tao na parang ang inyong sinishare ay parang wala lang. Lampasan lang. Pumasok sa kaliwa, lumabas sa kanan. Hayaan nyo lang. So, bahala ang Diyos sa kanila. Amen? Amen. Sabi ko nga, wala sa kamay natin na magligtas. Nasa kamay ng Diyos. Amen. Ang ating tungkulin ay magsabi. Magsabi. Magbahagi. Magpatotoo na merong Kristo na nagliligtas. Amen. Mayroong Kristo na nakapagpapabago ng buhay. Amen. May Kristo na matatawagan sa panahon ng kagipitan. So, verse number 5, nakita natin. And whosoever will not receive you when you go out of that city, shake off the very dust from your feet for a testimony against them. Testimony against. So, nakita nyo, mayroong babala sa sino mang tao na tatanggi. No? Na hindi pa hahalagahan ang salita ng Diyos. Mayroong may judgment. So, pagpagin ang mga alikabok. Yeah. Ang Diyos na nagbigay ng panahon sa iyo, nagbigay ng panahon sa tao, no? Sukat maging ang kanyang buhay ay naging kapalit nito, ay hindi pinahalagahan,
makikita natin, matindi yung rejection sa ginawa ng ating Panginoon eh. Merong kapalit, ano yan? Yung judgment. At alam natin, na ang taong hindi ligtas, taong nasa kapahamakan ng impyerno, eh wala nang balikan for eternity. So yun ang nakakatakot dun eh. Eternity. At ang sabi ng Lucas, araw at gabi sila'y pinahihirapan. Aklat ng Marcos, doon ay may apoy at uod na hindi namamatay. Araw-gabi. Kaya nga yung pagngangalit daw ng ngipin, di ba? Talagang walang hinto. Kaya maingay sa impyerno eh. Andun lahat ng uri ng sigaw, panaghoy, ng isang taong naghihirap. So, number 5. Gising pa ho ba kayo? Amen. Panghuli. Ayan, mahilig ang baptist sa huli. Panghuli. Panghuli. The Lord gets on the minds of the people. The Lord gets on the minds of the people. Makikita natin sa verse number 7. Now Herod, the tetrarch, heard of all that was done by him, and he was perplexed, because that it was said of some that John was risen from the dead. So, nakita natin dito, isa sa nabagabag, no? Isa sa mga nabagabag ay itong si Haring Herodes. Kilala niyo ba si Haring Herodes? No? Si Haring Herodes, no? Siya yung nagpapugot kay John the Baptist. At alam niyo bakit napugutan ng ulo si John the Baptist? Dahil sa pagsasayaw ng kanyang anak. Nagsayaw yung anak ni Haring Herodes, no, sa harapan na maraming bisita kasi birthday. No? Kaya mamaya walang magpapasayaw. Bakit mapugutan ng ulo? So, birthday ni Haring Herodes, no? Dahil sa galing ng sayaw, no, nung kanyang anak na dalaga, no, ay nadala ang kanyang puso nito sa pagsasayaw. Sa galing, no? So anong nangyari? No? Tumayo si Haring Herodes at pumalakpak. Brava! No? Brava. At ang sabi ni Herodes sa harapan ng mga matataas na kilalang panauhin, humiling ka anak ng iyong kahilingan, kahit ano ibibigay ko sa iyo bilang regalo. At alam niyo yung batang ito dahil sa siya madalas na kinakausap ng kanyang nanay, no? Anong nangyari? Hindi alam ng bata kung anong kanyang hihilingin, pera, sasakyan, magandang bahay, no? At, o anumang kayamanan, handang ibigay ng kanyang ama. At lumapit ang dalagang ito sa kanyang nanay, kay Mrs. Herodias, no? At, Mami, ano bang hihilingin ko sa pangako ng daddy? At alam niyo, sabi ng mami ng batang ito, ng dalaga, hilingin mo ang ulo ni John the Baptist. Bakit? Kasi ang mag-asawang ito, hindi talaga sila mag-asawa. Si Herod, at yung kanyang kasama, hindi niya asawa. At laging nangangaral si John the Baptist ng patungkol sa pagsisisi, no? Nagalit ang nanay, no, ng dalagang ito. At dahil alam naman ni Herodes na itong si John the Baptist ay lingkod ng Diyos, ayaw niyang ipapatay at gusto lang niya yung siya'y pinapayuhan. So gustong-gusto niya na siya'y binibigyan ng counsel, no? And yet, no, ayaw niyang pawalan si John the Baptist kasi nako-comfort siya, no? At bukod doon, isa lang ang kanyang nagiging kabagabagan, yung pagsasama nilang mag-asawa. At dahil dito, no, napugutan si John the Baptist. At nung panahon ng ating Panginoon, ito nga, ayan, ang sabi dyan sa verse number 9, and Herod said, John have I beheaded. Sabi dyan, sa 9. Pinapugutan ko na ng ulo, bakit? Parang siya'y buhay pa. Siya'y bumangon mula sa mga patay. Nakita nyo? Kaya yung salita ng Diyos, kahit patay na yung nangangaral, mayroon pa ulit na mangangaral. Right. Amen? Amen.
Magpapatuloy ito para itama ang ating buhay sa kanyang kalooban. At ang sabi diyan, whom I hear such things. Sino ba itong aking mga naririnig na ganoon din ang ginagawa katulad ni John the Baptist? And he desired to see him. Meron siyang puso sa salita ng Diyos eh. Gusto ko makita kung sino yung mga taong ito. At ano nangyari? Verse number 10. And the apostles, when they were returned, told him all that they had done. And he took them and went aside privately into the desert place belonging to the city called Bethsaida. So nakita niyo na yung salita ng Diyos kahit patayin ang kanyang mga lingkod, mananatiling buhay sa isip ng mga taong nakarinig. Amen? At ganon ka makapangyarihan ang salita ng Diyos. So itong panglima, the Lord gets on the minds of the people. Hindi mawawala. Kahit na yun ay pagpapatayin nila, kahit yun ay pahirapan nila, mananatiling buhay ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Kaya sa aking pagtatapos, itong 12 disipulo, no, yung kanilang itinuturo, no, ay yung mga panahon ni John the Baptist, yun na talaga eh. Hindi siya nagbago. Hanggang sa panahon natin, ito pa rin ang tinuturo, mga kapatid. Kaya makikita natin na ang salita ng Diyos, hindi siya naputol mula sa panahon ng ating Panginoon nung siya ay nandito pa sa lupa at nagmiministeryo hanggang sa panahon natin. Yung kanyang turo at yung katuruan na itinuturo natin ngayon ay siya rin. Amen? Amen. Walang nabago. Bagaman pangalan natin, Landmark Bible Baptist. No? Yun ay isang pangalan, no? Identification ng isang nagtatrabaho, no? Yun ay nagpapakilala ng kanyang trabaho kasi noon yung pangalan John the Baptist, hindi talaga Baptist ang apelyido ni, di ba? Alam natin si Juan Bautista, apelyido niya Bautista. Na Baptista, no? Ang kinakabit yon, kung anong trabaho niya nung araw, ikinakabit sa pangalan niya. Parang si Joseph the Carpenter. So doon siya nakikilala. At ganoon din, kahit na Landmark ang pangalan natin, Landmark Bible Baptist Church, so yun ay kinakabit ko nung trabaho natin. Tayo yung binigyan ng authority to baptize people who are saved. Amen? Amen. Kaya hindi yung Landmark ang pangalan ng Church ng Panginoon. Yung turo ng Landmark, yun yung pinapangaral po natin. Amen. So, sa aking pagtatapos, share the good news of Jesus. So, huwag ka magsawa. Basta magturo ka. I-share mo na si Kristo ay nagliligtas. Number 2, share the good news under the authority of Jesus. Hindi mo yan ituturo dahil marunong ka, sanay ka na, no? Kabisado mo ang Biblia. Hindi. Yan ay gagawin mo dahil sa kapangyarihan ni Jesus Christ. Amen? Amen. So, lahat dito ay, sabi ko nga, nagsimula sa ilang talata lang, hindi ko pa ma-memorize eh. Kaya lang, habang katagalan, no, kapapanalangin, Lord, gusto ko pong matuto, gusto kong, halos may gabi na hindi talaga ako mapagkatulog. Naalala ko yung mga talatang aking narinig, binasa. No? Minsan napupuyat na ako. Yun ang nakalagay sa aking isip. No? Ewan ko kung naranasan nyo na yun. May mga talata na talagang hindi ka makatulog. No? So number 3, depend of the Lord to guide and provide. So huwag ka matakot ko kahit sinong kaharap mo. Kahit presidente pa. So ang mahalaga, i-share mo yung gospel. Amen? Amen. So yun ang ating authority. Bakit? Ang Panginoon. So shake off rejection as a testimony of judgment against those who will not abide the truth of God. So may mga tao talaga na ayaw nilang nagbibingi-bingihan sa katotohanan. Alam niyo, takipang mga tainga pagdating sa salita ng Diyos. Yung, alam mo ba yun, yung minsan may naturo, alam ko na eh. Huwag mo lang ituloy, alam ko na yan. No?
Wala pag nasa... Nakakalungkot eh. No? So bakit? Kasi ayaw talaga niyang pakinggan kung ano yung totoo. Ano yung sinabi ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos, alam niyo, nakakabingi sa mga taong walang panahon sa katotohanan ng salita ng Diyos. So know that Jesus cannot be escaped. He will get on the minds of people. Kahit unbeliever yan. Basta huwag kang magsawa. Boom. Huwag kang magsawa na i-share ang ating Panginoon. See Jesus as your Savior and Lord. Amen? Amen. So hindi lang siya tagapagligtas ng iyong kaluluwa, kundi siya Panginoon naman din. Siya ang nasusunod sa buhay mo. Amen? Okay, tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo po dadapo na sa ating panalangin. So let us bow our head. Ama namin Diyos na dakila sa lahat, kami po nagpapasalamat sa oras na ito na kami po nakarinig ng mga salita na humamon at sumugat ng aming mga puso, Panginoon. At hiling po namin na huwag po kami magsawa na ibahagi ang mabuting balita, Panginoon. Kagaya ng 12 alagad, 12 apostol. Salamat, Panginoon, sa mga taong ginamit mo na inabot ng mabuting balita. Kaming mga nakaranas ng kaligtasan, Panginoon. Thank you, Lord, for this faithful disciple na itinaguyod ang paghayo, ang pagbabahagi ng mabuting balita. At gano'n naman din, Panginoon, dalangin din namin na huwag maputol, huwag matapos sa amin ang paghahatid ng Ebanghelyo, Panginoon. At marami pang mga tao ang aming maturuan, Panginoon. Hindi man kami ganun ka alam, ngunit hiling namin ang kalaguan sa aming buhay Kristiyano, Panginoon, higit sa inyong mga salita, na kami makapagpapatuloy, na kami matututo at gagawin ang inyong mga utos, Panginoon, habang lahat na kayo po nakapikit. The Lord's ministry